Okay, we have a random math problem number 20. Okay, so I hope napanood nyo na yung nagsimula tayo sa number 1. So dire-diretso lang po tayo, number 20 na tayo hanggat may nakikita akong problem sa mga FB group na tinatambayan ko ay i-upload ko lang po ito. Okay? So, Nicole paid 15 pesos for a box of tomatoes. She discarded 12% of the total weight as damage and sold the remainder at 0.25 or 25 cents per pound. Her profit was 7 pesos. How many pounds of tomatoes did she purchase? Ayan, so we have profit problem. So ang question ay nanggaling sa FB group na ayan, Civil Service Exam 2023. So ayan, nakalagay mixture problem. May konting mali lang dito sa choices kasi ang hinahanap natin ay how many pounds of tomatoes. So baka nalito lang yung nagpadala ng problem. Dapat ito ay number of pounds kaya buburahin lang natin yung peso sign. Okay? So, eto ya, inayos na natin. So, mga choices, tinanggal lang natin yung mga peso sign. Okay, so analyze nating mabuti. So, Nicole paid 15 pesos for a box of tomatoes. So, bumili si Nicole ng box of tomatoes for 15 pesos. Napakamura, no? 15 pesos lang. Siguro matagal na panahon na ito. Okay, so she discarded 12% of the total weight. Yan, so tinanggal niya yung 12% ng total weight as damage kasi yon and sold the remainder at 0.25 or 25 cents per pound. Her profit was 7 pesos. How many pounds of tomatoes? Ang hinahanap natin, how many pounds of tomatoes did she purchase? So, bahala na kayo kung anong gusto nyong gagamitin na variable. So, how many pounds of tomatoes? So, siguro pwede letter P na lang for pounds of tomatoes. Ito yung hinahanap natin. How many pounds of tomatoes did she purchase? Okay? So, ang gagamitin natin dito dahil profit problem, ang formula ng profit ay equal sa gross sales minus the total cost. Okay? Or cost na lang ang ilagay natin. Okay? So, yan ang formula na gagamitin natin sa profit. So, profit, syempre, yung gross sales, ima-minus natin yung cost. So ano ba yung profit natin? So, may given tayo dito. Ang profit natin ay 15 pesos. So, ito yung profit. Hindi pala yan yung profit. Sorry. Yan pala yung ang 15 pesos ay price ng box ng tomato. Sorry, ito yung profit. 7 pesos. Okay? Her profit was 7 pesos. So, dito natin ilalagay yung 7 pesos. Equals, ang gross sales, syempre, gross sales ay equal sa yung pinagbentahan niya. So, we have, yung pinagbentahan niya, 25, binenta daw niya ng 25 cents per pound. So itong 15 pesos pala dito, ito ay yan yung cost dahil yan yung bili niya, nung binili niya. So dito natin ilalagay yon minus cost 15 pesos. So isolve lang muna natin yung gross sales. So ang gross sales natin, imumultiply natin yung remaining pounds natin or yung remaining weight, remaining pounds times ayan, 0.25 per pounds daw. So, imumultiply natin sa 25, 0.25. Okay? So, ilan ba yung remaining? So, meron tayong pounds of tomatoes, yung original na binili natin ay P. Tapos, babawasan natin yan. Kasi may 12%. 12%, so that is, so, yung original, we have P. This is the number of pounds of tomatoes na binili niya. Ma-minusan natin ng 12%. So ito may 1 to kasi parang 1p, 100% yon. So 1p minus 12% in decimal, that is 0.12. So minus 0.12p. Okay? So therefore, ang remaining natin ay 1p minus 0.12p, that is 0.88p. Okay? Then multiply natin sa 25, yun na ang ating gross sales. Okay? Kasi yung natira ay ibinenta daw niya ng 25 per pound. So, i-multiply lang natin dito. Okay, so lagay na natin dito sa ating equation. We have 0.88p times 0.25. Ayun, so decimal lang pala. Okay, then just solve for p. So, i-multiply lang natin itong 0.88 tsaka 0.25. So, i-scratch tayo dito. Ayan, so
0.88 times 0.25. So therefore, we have 5 times 8. So that is equal to 40. Another 40 plus 4. So 440. So 2 times 8, we have 16 carry 1. So another 16 plus 1, 17. So add lang natin. So we have 0. 4 plus 6 is 10. Carry 1. So we have 7 plus 4, 11 plus 1. Ayan, 2. Carry 1. So yan. So ilang decimal? Bilangin. 1, 2, 3, 4. So bilang tayo dito. 1, 2, 3, 4. Dito natin ilalagay. So therefore, ang product ay lagyan lang ng 0 sa harap. So therefore, we have 7 is equal to 0.22. No need to write itong dalawang 0 dahil nasa right side ng decimal, minus 15. Okay, nakalimutan natin yung P. Meron pa siyang P dito. Ayan, may P yan kasi. Okay, so therefore, solve for P. So, pag-combine natin yung negative 15 sa kabila, dalhin sa kabila or simply add 15 to both sides. Ayan, so parang madali na. Nakita na natin yung sagot. Nagkaparehas dito. 7 plus 15, we have 22 is equal to 0.22P. Then finally, divide both sides by 22 by 0.22. So ayan ang value ng P natin. 22 divided by 0.22, pares 22. So may decimal lang dito. So therefore, ang magiging sagot natin ay 100. So bakit naging 100? Baka malito pa yung iba. Di ba? We have decimal. So gawin natin, i-move natin. Magiging 22 na siya. And then yung numerator, move din natin ng dalawa. So therefore, magiging, ayan, 2200 divided by 22. So therefore, ang sagot na, 22 divided by 22, that is 1. Just copy the two zeros, 100. Okay, so therefore, the value of P, ayan, is equal to 100. So, ayan, 100 ang sagot, letter A. So, 100 pounds yung binili niya na box of tomatoes. Okay, so pag chinek natin yan, so ang checking, yung 100 pounds na binili niya, sasubtract natin yung 12, so ang matitira ay 88. So 88, tapos imumultiply natin sa 25 cents. So ito na kayo magiging sagot din, magiging ano yung matitira dito. So 88 times pag minultiply natin sa 0.25 yan, so 88 times 0.25, so magiging 22. Magiging 22 yung sagot dyan, and then pag sinubtract natin yung cost na binayad niya, 15. So ito na yung profit natin, 7 pesos. Okay? So that's it. So thank you for watching. So I hope nagustuhan yung explanation ko sa problem na ito at kita-kita tayo sa mga susunod pa nating mga math tutorial. So kung meron kayong math question, i-comment nyo lang po dito sa aking YouTube channel. Pwede rin sa aking FB group, pwede sa GC, at pwedeng i-DM nyo lang ako, RJ Enseñado. So again, thank you for watching. Bye-bye and God bless.